bakit tayo nag-aaral ng Bible? So, pag negosyo, alam ko ba ito? Negosyo ang usapan natin. Ang sinasabi kasi natin, lamang sa negosyo, yung mayroong Diyos. Di ba yung iba nga kung ano ng mga ginagawa nila sa buhay, ganyan, pagpunta, kasi gusto nila, pinagwala sila swerte o kung ano man, pero tayo, mas lamang sinasabi natin, kung meron tayong tiwala. Naku, sa ating Diyos, ako, ang dami kong testimonyo. Ako, isang malaking patotoo na lamang sa nagnegosyo ang meron Diyos. Sa susunod natin, i-discuss ka na. Pero again, once again, welcome, Batch 13 ng Vision Club de Negosyo. Woo! Welcome ka nun. Welcome tayo, ha? Ayan, ha? Batch 13, ha? Ayan, okay. Welcome. Siyempre, pasalamatan natin. Number 1, tulunan natin the Lux Lounge. Classmate natin si Elmi. At ang Rotary Club Cosmopolitan Cubao, Rotary Club of Marikina North. At siyempre, ang kapartner natin na media dyan ay ang Filipino Mirror. Naku, yung mga istorya ninyo ng pagnenegosyo, ng buhay ninyo, may interview kayo sa radyo, sa TV, at magjajaryo kayo. Yung mga najaryo na yung mga yun mga wanted kasi. Salamat din sa BBG Foundation Incorporated and also yung BBG Accounting and Business Consultancy. Plus, kasama rin yung Sander Accounting Services. Kasama na natin dyan, ha? Okay, Batch 13, meron tayong 6 na lectures. Ito ay ang unang lecture na introduction lang muna. Ano ba itong vision pag-negosyo? Bakit natin tinawag ng vision pag-negosyo? Pagka tayo ay mag-aaral, malalaman natin na talaga ang negosyo pala, hindi na siya misteryo. No? Meron talaga na define, no? Na pinpoint, step by step, merong mapa sa pagyaman. Hindi na to yung mapa sa pagyaman, hindi na yung, ay sana, yumaman ako. Ano na yung mangyari? Hindi ko parang, pero parang mga ganito ganyan. Hindi ko alam kung anong gawin. Hindi ko totoo. Ang mapa sa pagyaman, ay talagang meron ng step by step yan. No? Talagang achievable. Maabot at na-define na ibig sabihin, na isulat na yung pagkakasunod-sunod ng mga hakbang para tayo ay yumaman. At talaga ang susi ho dyan sa pagyaman na yan, o Batch 13, siyempre pananampalataya sa Diyos. At number 2, tayo ay matutong magnegosyo. Walang yumayaman, no, na todo-todong yaman na empleyado. Saling yung empleyado, dapat natututunan din niyang magnegosyo. Tama, no? May mga ilan-ilan, sige, papayag ako mayaman na negosyante na empleyado kasi nabigyan na napasahod sila ng maayos, pero pagdating ng edad ng 60 years old, nag-retire, anong gagawin niya? Naghahanap din siya ng pagkakakitaan pa niya. Kasi mabubuhay pa siya ng baka 20 years, 30 years, mauubos yung retirement fund niya. Hahanap pa rin talaga siya ng pagkakataon na makapagnegosyo. Kaya lamang din yung mga, nandito na kayo ngayon at lalo na yung mga kabataan. Kasi bata pa lang sila, naiintindihan na nila unti-unti yung pagnenegosyo. Kaya meron tayong lecture, katulad ng kanina na preview sa inyo, ang title nun, Business Aquarium. Dapat, habang bata pa kayo, o meron kayo ngayong pinapanood-nood ng mga negosyo ninyo, yung maliit na parang aquarium, di ba, may isda, yan, hulog-hulog yung pagkain, tapos titignan nyo, may hangin-hangin, may bubbles, dapat yung negosyo, merong ganun. Kaya yung mga kabataan, kayo hindi naman kailangan malakihang kaagad na puhunan eh. Kahit meron kong 100 pesos ngayon or 500 pesos, umpisahan nyo na yung pagnenegosyo. Yung pag-iisip ng puhunan, isa lang yan sa initially, palagay mo na 100 steps, yun ang sinasabi ko eh. 100 steps para ikaw ay magnegosyo. Isa lang yun. Yung 99 steps, paano nyo matututunan yun? Mag-umpisa kayo unti-unti ng negosyo. Nakukuha? So, hindi pwede, sasabihin nyo kung gusto ko magnegosyo. Yung mga kabataan, nagtrabaho, mag-iipon, nagkaroon sila ng 1 million pesos. Wow, yaman! Tapos, magnenegosyo na ako. O, may kakilala ako, ganun. O, after 1 month, 2 months, naubos yung 1 million niya sa negosyo. Wala na. O kasi hindi niya
alam yung gagawin eh. Pero kung meron kang 500 pesos muna, bumili ka na kung ano man, sinubukan mong itinda, natuto ka, makipag-usap sa tao, natuto kang maghanap kung sino bebentahan, natuto ka kung saan bibilhin, natuto ka kung paano ibalot yan, natuto ka kung paano maningil, kung paano magpresyo. Di ba, dami pang mga steps eh. Pero hindi kailangan 1 million pesos kaagad ang puhunan mo. Pwede maliit. O nakukuha niyo o kaya sa pagninegosyo, maganda, maumpisahan niyo na yan. Alam mo sa pagninegosyo, yung mga classmates natin ng araw, nagtitinda ng mani. Pero tinatawa-tawanan lang natin yan noon eh. Parang nakakaiya, no? Parang pinagkatawa. Pero sa totoo lang, lamang pala sila sa mahanap buhay. No? Natututo sila makipag-usap sa tao. Kaya dapat matuto tayo ng business aquarium, unti-untiin, Hindi kailangan, sabi ko nga, mabibigyan kayo ng pula o sasama ang loob nyo. Pero pa, binigyan kayo ng 1,000 pesos. Kasi sa totoo lang, meron pwedeng ganon. Dahil meron tayong kabisyo, ang paninda niya, Dok, nagtitinda po ako ng mantika. O bakit ka naghihingi ng puhunan? Kasi gusto ko dagdagan ng suka, toyo, gano'n. Hindi mo kailangan malaking puhunan dun eh. Di ba? Ang malaking puhunan mo, kung ang bibentahan mo mga malalaking mga negosyo rin. Pero binibentahan mo lang naman yung mga kapitbahay mo. Di isang latang suka, isang latang toyo. Di tama na yun. Nakukuha, no? Kaya pagka nag-isip din kayo ng business plan ninyo, kailangan ma-justify din ninyo kung magkano yung puhunan na iniisip nyo, hinihingi sa donor. Okay, batch 13 ito 6 lectures, may 5 lectures tayo nabigat. Sa dulo nito, magkakaroon kayo ng, dapat magpapasa kayo ng business plan, simple business plan. Tapos yun, nilalapit namin sa donors, sa sponsors, binabasa nila, minsan interview kayo, tawagan kayo, at kung totoo pa kayong tao, makarobot lang kayo, at tsaka kayo posibleng mabigyan ng puhunan. Pero hindi na kayo nalugi doon. Kasi naka-attend na kayo ng 6 na lectures eh. Ngayon ba, sa umpisa pa lang natin ngayon, nagsisisi din ba kayo na pumunta kayo? Sayang kung nagsisisi kayo, bibigyan ko yung 1,000 pesos, hindi pala kayo nagsisisi. Okay tinanggihan nyo may 1 million kanina welcome batch 13. Bakit bisyong pag-negosyo ang title natin? Kasi gusto natin maging bisyo ninyo ang pag-negosyo. Ano yung bisyo? Diba? Parang kayo minsan ay gusto mag-try na pero pagdating ay hindi, sayang. Wow, okay yun Kumbaga kasi parang addiction na di ba? No? Parang siyang nanginginig pag hindi niya ginawa. Kasi gusto natin kaysa magkaroon ka ng kung anong bisyo pag-sigarilyo, ano nga, huwag na. Ang gawin na ng bisyo ay yung pag-negosyo. Bakit? Kasi sa lahat ng kibot natin sa buhay natin ngayon, bawat kibot natin ngayon, tungkol sa pag-negosyo lahat. Totoo yun O magpo-boyfriend, girlfriend kayo, negosyo yun Di ba? Punta ka sa dating apps, negosyo. Mag-aasawa kayo, pakasal kayo, negosyo yun. Di ba? Magkaroon kayo ng pamilya, negosyo. Magkaroon bahay, tapos magkaroon kayo ng baby. Baby simula baby. Pinanganak, negosyo. Di ba Alagayan yan ng doktor, negosyo rin. Yung mga doktor, ng mga sakit-sakit, di ba? Sila nag-aaral din sila, nagmamaster din sila sa business administration. Kasi negosyo rin Binilang mong diagram, sa tumanda, lumaki ulit yung negosyo lahat. Yung pag-aaral, akala natin, hindi yan negosyo. Negosyo rin yun. May mga tao kumikita sila dahil sa pag-aaral natin. Yung pag-gobyerno. Negosyo ba yun o hindi? Ay, wala akong sinasabi, Akalive ka naman tayo. Pero sa totoo lang, sa dynamics, yung totoo siya, negosyo rin yun. Kasi meron dapat ang gobyerno, may asset, di ba? Meron siyang way na kumita, pero ang negosyo rin niya ay tumulong din pa sa kapwa, sa community. Para yung community naman, magbabalik din later on ng mga buwis, taxes, at kikita na ng gobyerno. Yung dynamics nun, negosyo rin yun Kahit na simbahan, negosyo rin Nakukuha ninyo? Lahat ng aspeto natin, kung tutuusin, bawat
palibot natin sa panahon natin ngayon, negosyo. Pagpasensya na, pero ang sistema ng mundo natin talaga ay lahat negosyo. Kaya dapat maintindihan natin yung pagnegosyo. Meron tayong seminar na tinatawag natin, Your Employment is Your Business. Dahil tinuturo natin, kahit empleyado ka pa lang, dapat isipin mong negosyo mo yun. Nagkataon lang, ilan ang customer mo? Isa pa lang, yung amo mo. Kasi yung amo mo, yun ang nagbabayad sa iyo. Hindi, katulad nito, example natin, si Ma'am Christine, empleyado siya dito. Later on, naiintindihan niya kung paano ito. No? Naiintindihan niya. Ang customer lang niya ngayon, una, yung amo niya. Pero sabi ng amo niya, ito, mga nagpapamasahe yan, customers mo yan. Yan ang asikasuhin mo. Tama ba, di ba? Pero ang nagbabayad sa kanya, yung amo niya. Naiintindihan niya yung dynamics, yung mga steps ng pagnenegosyo. Later on, pwede rin siya, magtatayo rin siya ng sarili niyang negosyo or dodoblehin niya itong ganito niya. Nakukuha niya? O, kailangan kahit empleyado ka lang, dapat naiintindihan mo. Marami na tayong mga cases na narinig at naiintindihan, nalaman na ganyan ang umpisa nila. Ahit-ahit sila. No? Tapos later on, nakuha nila yung kung paano magnegosyo, magtinda, saan binibili. Ngayon tayo na sila ng sarili nila ng negosyo. Yung mayaman na sila. Kasi yung pagiging empleyado, kaya tinuturuan na maging magaling kang empleyado, hindi para manatili kang magaling kang empleyado. Taon-taon ikaw employee o player, hindi. Tinuturuan ka niyan para ikaw ay magkaroon ka rin ng sariling negosyo later on. Nakukuha, kaya gawin mong bisyo ang pagnenegosyo. Nakakahiya, nakakatakot sa umpisa, parang ang kapal ng mukha mo, kakapalan mo, at tatalikuran ka ng ibang kaibigan mo, ikakahiya ka, ayaw ka nilang makasama kasi bawat ibot mo, parang gusto mong kumita. Totoo yun. Ako sa totoo lang, ang dami kong naranasan kong ganyan. Niloloko ako ng mga kabataan ko rin. Yan si Bisyo, yan si Bisyo. O, di ba? Pag nangailangan naman talaga, yun ang gusto nilang matutunan pag negosyo. Yun ang buhay. Nakukuha natin, ha? So, gawing bisyo ang pagnegosyo. Pangalawang ibig sabihin, bakit bisyo ang pagnegosyo? Bukod dun sa addiction ninyo ng pagnegosyo, dapat magkaroon kayo ng vision. Sa English, vision o sa ibang salita, pangarap. Magkaroon kayo ng gusto niyong abutin sa buhay. Hindi pwedeng wala kang pangarap Diba? Kasi ang mangyayari sa iyo, sasabihin mo ko, Dok, gusto ko lang kasi simpleng buhay. Yung konting kita, kumita ako, kumain ako. Simpleng buhay. Pagka simple lang ang gusto mo sa buhay mo, hindi yan ang pangarap sa iyo ng Diyos. Dahil ang pangarap sa iyo ng Diyos, gusto niya maging manager ka ng sanlibutan, tagapangalaga ka ng kalikasan, tagapangalaga ka ng kapwa mo. Ibig sabihin, ikaw rin later on magiging magulang ka o tito o tita. Nakukuha yung sinasabi ko, tatanda ka at mayroong mga susunod na mas bata sa iyo. Ibig sabihin, tatanggapin mo katotohanan na ikaw ay magiging leader ka, magiging manager ka. Kaya pag nandun ka na sa pagkakataon, dapat magkaroon ka na ng pangarap sa buhay mo. Gusto ko maging magaling akong tito o tita. Nakukuha niya yung sinasabi ko. Kaya dapat meron kang pangarap, meron kang direksyon. Kaya pag-negosyo, Dok, ang pangarap ko, ngayon ako, tinutulungan niyo ako ngayon. Sa susunod, ang gusto ko naman, ako naman ang makatulong. Diba? Hindi katulad na itong mga kabisyo natin dito. Nasaan si President Mildred? Ayan, no? Gusto mo ba magsalita, President Mildred? Sige na, kwento ka konti. Ito. Kasi siya, may pangarap na rin siya. May vision. Okay lang, ha? Tuloy natin. Sige, welcome natin. Ang President, kasi may grupo kayo, ang pangalan niyo na Vision Pagnenegosyo, isa lang yan sa projects ng foundation. Ang President natin dyan, si President Mildred Dichoso. Palapakan natin. Meron siyang pangarap vision. Magandang umaga sa tindahan. Narinig niyo naman po si Doc Benj. Maraming po kayong
yung pagkatao nyo, yung puso nyo, yung sa pagnenegosyo is maraming matututunan. At parang una, akala nyo ganun lang magnegosyo. Pero once na marami kayong napanood dito, marami po kayong matututunan kay Doc Benz kung paano patakbuhin at kung paano guminhawa yung buhay natin. Katulad ko po, isa po akong online seller. Nag-umpisa po ako pandemic. Pandemic din po ako nag-join ng bisyong pagnenegosyo. Kahit minsan po, sabihin na natin sa totoo lang, mahirap po. Mahirap kasi minsan, tayo lang ang magnenegosyo. Wala tayong ibang pinagkukuhanan ng papayan ng ganito, ng ganyan. Pero, kahit na po ganun, sabi nga po ni Doc, na kahit sa maliit na puhunan, makakaya po natin yun basta po alam po natin sa sarili natin na eto, pera na to para sa negosyo. Eto, hindi natin pwedeng galawin. So, sana po, yung pag-aaral po natin kay Doc Benz is, isa puso po natin at isa isip natin. Dahil napakalaking oportunidad. Kung mag-aaral po kayo tungkol sa pagnenegosyo, is mahal po. Magbabayad pa po kayo. Kay Doc Benz po is libre lang. So sana po buksan natin ang ating puso at isipan para ipaunlad natin ang bawat isa sa atin. Yan lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, President Mildred. O, kita niyo na, hindi totoong libre ha, may bayad, bayaran niyo ako. Hindi, kung sa mga nanonood o pati si classmate Carlo nanonood, yung estudyante ko, si Javier, di ba pa nanonood live. Bakit ba, ba't ba ang bayad? Ba't ba ang bayad? Ito, ano bang napapala mo dyan? Ba't yung ginagawa yan? Sa totoo lang ho, number one, kasi lumaki ako sa simbahan at natutunan ko talaga yan, dapat magbigay ka sa community. Kaya kami naman, tinatry namin ako, pamilya ko, asawa ko, si Ma'am Kate Pinyo, tinatry namin ibalik din sa community. Pangalawa, wala kami nakukuha pera, pero sa totoo lang, maganda ito. Sa panahon ngayon, may tinatawag tayong sustainable business model ang tawag doon. Ibig sabihin, nag-build kami ng mga relationships dahil sa future, alam namin, may kapakinabangan yan. Diba? No? Katulad na ito, yung mga artworks na yan, gawa ko yan. No? Tumataas yung value niyan dahil sa relationship namin sa mga donors niyan. O dati yung artwork ko, 8,000, no? Ganun lang. 5,000, 8,000, 10,000 na ngayon. Maliit lang, ganun lang. Dahil merong relationship, yun ang hinahabol din namin sa inyo. Magkaroon tayo ng relasyon. No? At magkaroon tayo ng maging malaki tayong grupo. Later on, malay nyo, maging party list tayo. Boboto niyo akong representative. At malay nyo rin, yung pera na may balik, sa totoo lang, baka nga kayo, later on, yumaman kayo, gumanda ang negosyo nyo, magpapa-accounting na kayo, kasi kami, accounting firm kami. Di ba? Magpa-file na kayo ng taxes, sa amin na kayo magpapa-file. Well, that's the time, medyo may kita naman kami. Pero ang layo pa rin basta ang gusto lang natin ngayon, maging masaya tayo, sama-sama tayo nag-aaral. Yung sinasabi namin pangarap, katulad ni President Mildred, dati ang President natin, si President Marlene, nandoon, no? O may gusto ko bang magsalita sa inyo, mag-share? Jeremy, gusto niyo magsalita? Ito, Vice President namin yan. Kita niyo naman, ha? Kasi dati, atin lang sila ganyan. Pero ngayon, kasama na namin sila. Pumupunta kami sa iba't ibang lugar para magturo rin ng pagnenegosyo. Kasi sabi nila, Dok, gusto namin kami naman yung tutulong. Kaya ang maganda naman na ngayon, pagka magtuturo sila ng pagnenegosyo, may dala na sila mga materials nila, yung gastos nila, sila na, may dagdag na silang gastos doon. Kasi tulong na nila sa community. Yun ang pangarap din. Kasi alam nyo, dapat pangarapin natin na gusto natin maging maganda
successful, victorious ang ating buhay. Nakukuha ninyo, huwag kayong papayag na pagka ang pananaw lang ninyo sa buhay ninyo ay kaya nyo lang gumawa ng maliit, dinadaya kayo ng maling kaisipan o sa ibang pananaw, dinadaya kayo ng mga demonyo. Kasi hindi kayo ginawa ng Diyos para mabuhay lang ng maliit. Ang gusto ng Diyos sa inyo, mabuhay kayo ng masaya, masigla, ganap na buhay, abundant. Nakukuha, ay magkaroon ng pangarap. O bakit tayo magninegosyo? Introduction to bakit tayo magninegosyo? Number 1, huwag ka nga lang maging manatiling empleyado. Tama, no? Kasi ang kumikita sa dulo, yung boss, yung may-ari. Yung empleyado kinikita mo, ganon. Kapirandot na yun. Pero kung masipag ka empleyado, kinikita mo, ganon pa rin eh. Posible, dagdagan ka konti, may bonus konti. Pero yung malaking kita doon, kanino napupunta yun? Sa may-ari. Yun ang dapat mong natutunan kung gusto mong yumaman. Huwag kang manatiling empleyado. Alamin mo yung kung paano tumatakbo ang isang negosyo habang empleyado ka. Part ng pag-aaral mo yun. Kaya meron tayong webinar din, Your Employment is Your Business. Number 2, pagka may negosyo ka, ikaw ang may control. Gusto mo magtinda ngayon? Ayaw mo, nasa sa'yo yan. Pero, kuminsan naman, Pasko na, New Year na, holiday, ikaw na may negosyo ka. Kasi yung panahon naman, posible mong kitain tinda di ba? Kaya hindi naman ang problema. Pero, kung tumalino, hindi na ikaw magtatrabaho nun Hahanap ka na ng ibang magtatrabaho para sa iyo. Kita mo, ikaw na yung may control. Nakukuha niyo, sila may empleyado ka na babayaran mo. Sila ngayon, hindi nila alam na kailangan nila mag-negosyo pa. Di sila ngayon pinabayaran mo araw-araw para magtrabaho para sa iyo. Tignan ninyo, pag ako ang empleyado, ako lang ang nagtatrabaho para sa sarili ko. Posible ako kumita, palagay ko na ng minimum wage, 700 pesos a day. Pero, naging matalino ako. Inutusan ko ito, magtinda ka. Kahit kumita, alam ako ng 20 pesos kada isa sa inyo, yung paninda ko. Di nakaupo lang ako, may nagtitinda para sa akin. Nakukuha nyo, talino dapat maintindihan natin paano natin magagawa yun. Kahit simple karinderya lang. Huwag mong mamalitin yan. Hanap ka ng posibleng magtitinda para sa iyo. Kunyari, dito sa mall. Wala nga dito sa mall. Sila mag-present. Bumibili yan sa kung saan-saan Wala nga naghahatid ng pagkain sa kanya dito para yung medyo karinderyang presyo, di ba? Package. Wala nga, lalabas ka, naghahanap ka, mahal pa yung kakainan niya. Pero kung meron kang tao na tagahatid dito, di ba? Ikita siya ng 10 piso kada matira niya. Kung 30 naman yan, isang matira lang yan. Naka 300 pesos siya. Ikaw naman, nagluto ka, kumita ka rin ng 10 piso bawat doon. Hindi na doble yung kita. Meron ka pang natulungan. Kita nyo na, hindi dapat empleyado lang at ikaw ngayon ang may control. Nakukuha, kaya dapat maengganyo tayo magnegosyo. Next, maaaring maibahagi or maipamana. Totoo yun kung ikaw, sekretary ka ng isang boss, pwede mo bang boss, ayoko na magtrabaho, nandito yung anak ko. Siya na pinamamanak sa kanyang trabaho. Wala namang ganun Siyempre, titignan pa kung makakapasa ito, kung okay ba talaga itong anak mo, pwede kang mag-recommend. Pero kung close kayo, siguro, kilala na niya yung anak mo, sige, anak mo, siya na lang gawin natin. Pero kung hindi mo makilala, hindi pwede may pamana yung trabaho Pero yung negosyo, pwede may pamana. Totoo yun, nasa batas natin yan Di ba? Corporation. O kaya kung sole proprietor, yung business per se, hindi mo mapamana. Pero yung negosyo na kung sino yung customers, di ba? Yun ang papamana kung maganda na yung recipe mo, di ba? Galing ko sa lola ng lola mo, napapamana At kumikita pa rin hanggang ngayon. Yan. Kaya kung meron kayong gustong ipamana rin sa anak ninyo, yung negosyo. Hindi na siya mahirapang mag-isip kung anong klaseng negosyo papasokin niya. Kaya kung minsan sa iba, sa mga networking, matalino yung iba na may-ari ng networking, pinapamana nila yun. Pumapayag sila. Sa ibang networking, ayaw nila. Pero sa ibang networking, pag-isipan nyo, kung alam manager siya ng isang networking, pwede mo pamana sa anak mo.
manager na rin siya agad. Bakit? Maganda naman, magtutuloy-tuloy na yung mga negosyo niyo. Ako yung may-ari ng networking, hindi na ako problema maghanap ng susunod sa'yo. Kasi alam ko, tinitrain mo na yung anak mo eh. Napapamana, ha? Yan ang maganda. Pang-apat na dahilan, bakit tayo magnenegosyo? Tagapamahala tayo. Ang sarap doon na kayo ay manager. Kayo ay leader. Tama, di ba? Hindi kayo sunod-sunuran. Ano yung gusto niyong kulay, masusunod. Tama, no? Kasi sabi ng Diyos yan eh. Di ba sa Book of Genesis sa Biblia, sabi ron, o kayong mga tao, ginawa ko kayong tagapamahala ng sanlibutan. Di sumusunod pala tayo sa plano ng Diyos. At sabi ko nga eh, darating ang time, magiging tagapamahala ka ng pamilya mo, ng mga pamangkin mo, kung wala ka asawa, pamangkin mo, ninong-ninang ka, tagapamahala ka nun. Dapat matutunan mo. Kaya yung empleyado, minsan, lamang naman sila kasi napapractice naman nila yung pagiging manager, pagiging leader. May opportunity sila. Kaya yung mga kabataan ako, sa mga estudyante ko, tinutulungan ko sila. Ngayon pa lang, mag-practice na kayo mag-leader. Pagka may group work, ikaw mag-leader. Ikaw mag-manager kasi napapractice mo na yun eh. Yung ikaw yung, ikaw, gawin mo to. Ikaw, huwag mo gawin yan. Mag-meeting tayo. Ang galing mo, natututo ka. Ako kasi sa simbahan ko natutunan yung mga ganyan eh. Ha? Pag may negosyo ka, tagapamahala ka, kasi sa totoo lang, kailangan mo talagang maging tagapamahala ng negosyo. Sabi ni President Mildred kanina, naku, marami kasi tayong mga kabisyo eh. Nakaisip ng produkto, alam nila, ang galing, sarap. Kaya hindi nila alam kung paano ibenta. At naibenta, natuto magbenta. Naku, hindi rin nila alam kung paano i-compute kung talaga bang kumita sila o hindi. No? Mayroong mga nagre-register na sa BIR, no? Sa DTI. Naku, after 1 month, nagsisisi. Dok, gusto na namin isara. Kasi hindi na namin alam ang gagawin namin. Nakukuha? Kaya dapat matuto maging tagapamahala. Next, mapipili ang taong maisasama sa tagumpay. Yan ang masarap. Gusto mo bang kasama ang mister mo sa tagumpay? Mamaya, ito may totoong sagot. Siyempre, gusto mo, mapipili mo. Pero yung katabi mo, ayaw mo yung mukha, ayaw mo yung hininga, empleyado ka, pares kayo, nais kayo magpunta, katabi mo yun. Ayaw mo na, boss, magre-resign na ako. Bakit? Nagtrabaho mo, nagkasahod. Pero, ang pangit ng katabi mo, ayaw mo. Hindi mo pwede yun. Ito, yung gusto mo, kayo kasama kayo sa grupo ko, yayaman tayo lahat. Yung saya, nakukuha, nakakapili ka. O yung mga anak mo, sa inyo, yayaman tayo lahat. Pero pag empleyado ka, wala. Wala kang kontrol lalo din doon. Next, ano pa? Mamumultiply mo ang tagumpay mo. Ibig sabihin, yumaman ka, lahat ng mga empleyado mo, nakakasalamuha mo, pwede rin silang yumaman. Pag empleyado ka, employee of the year ka, yung mga katasama mo ba, may bonus din? Wala naman eh. Pero kapag mayaman ka, at ngayon, pwede mo, dahil empleyado kita, o isi-share ko sa iyo yung mga ito, yung mga kinita natin. Nakuha, ang ginano. Kaya ako, yan ang pananaw ko sa buhay ko. Kung meron akong gustong unang tulungan, sa totoo lang, magagalit mga kamag-anak ko eh. Bakit? Hindi kamag-anak ko ang gusto kong una kong tulungan. Ang una kong gusto kong tulungan, yung empleyado ko. Bakit? Kasi pag masaya yung empleyado ko, kikita lalo ng malaki yung negosyo ko. At pag kumita ng malaki yung negosyo ko, that's the time, mga kamag-anak ko na nang-away sa akin ng una, bibigyan ko na kayo ngayon. Kasi kumikita na yung negosyo ko. Pero pag inuna ko kayo, at ngayon, yung negosyo ko maghihirap, lahat tayo ngayon maghihirap. Nakukuha ninyo? Kaya maganda, asensado ka na, ngayon yung mga empleyado mo, na-multiply mo sa kanila, sa pamilya nila, asensado rin sila. O nakukuha, na sana, natitrigger tayo na magkaroon kayo ng magandang pangarap sa buhay. Ano pa? Negosyo pala ang lahat. Ito yung sinasabi natin kanina. Si Kobe Bryant, kilala niyo yung basketball player and fielder, di ba? Kaya namatay, no? Nag-crash yung helicopter. Ang sabi niya nun, ngayon tapos na ako mag-basketball na mag-aaral ako ng pag-negosyo. Bakit? Naintindihan ko,
lahat pala ito negosyo. Yung basketball, yung NBA, negosyo pala ito. Kaya sa atin, hindi natin sports yun. Hindi. Kasi iniinom, yung sinusuot, yung damit, yung sapatos, lahat pala yung negosyo eh. Yung bibili ng tickets, negosyo. Di ba? Kaya nangyari, parang wala ng mga loyal na players. Kasi pera-pera na lang pala lahat. Hindi ka tulad ng araw parang sinasabi mo pagka ang sports, kasi medyo parang heroic ang dating. No? Ngayon, hindi. Business na sila lahat eh. Kaya ako minsan binabansagan pa yung mga sports na ganyan na inaayos-ayos yung mga resulta eh. Kasi may mga pustahan, may mga negosyo para gumanda yung script. No? Kaya nakakuha ninyo, negosyo pala ang lahat. Hindi ka mabubuhay ng maayos, masagana, kung hindi mo naiintindihan ang pagnenegosyo. Nakukuha ka? O kaya yung mga bata dyan, lamang na sila. Nakikinig na sila, o. Nakukuha, next. Bakit magnenegosyo? O ngayon, Dok, simulan natin. Saan ba ako mag-uumpisa? Number one, bukod sa pag-attend mo ng vision pagnenegosyo, dapat alamin mo na yung mga kakayanan mo. Hindi pwedeng walang kakayanan. Kaya nung nakaraan, nagturo nga kami ng pagka-ganchilyo sa Rotary Club Marikina North. Kasi dapat meron kang kakayanan. No? Hindi pwedeng negosyo ka lang, nakahiga ka. Hindi pwede. Dapat marunong ka magluto-luto, mag-aaral ka. O marunong ka magkwento-kwento, o mag-aaral ka kung paano magkwento ng maganda. Yun ang sinasabi ko sa ibang kabisyon. Yung makinig ka sa kwento ng iba. O huwag ka basta makinig, maningil ka. Ay, may chismis ako sa iyo. Ay, totoo ano yan? Ako may kwento, bayaran mo muna ako. O di ba may mga, kasi sa totoo lang, sa professional, totoo yun. Di ba ang tawag natin, kasi gano'n nagtrabaho ng misis ko dati, psychologist. Yung ba magkukwento ka lang magkukwento, yung misis ko, so anong gagawin mo, ha? Kwento lang siya, kwento lang ito. Okay lang kayo, psychologist eh. Pero ikaw, tuntua pagka chismosa yung kasama mo, di ba? Ngayon, manila ka na. O sige, babayaran kita, makinig ka. May kwento mo. Bayaran mo rin ako bago ako magkwento. Pag may negosyo tayo lahat, no? Nakukuha, ha? Tignan ninyo, dapat may kakayanan. Tapos may skill. Yung tignan mo naman yung capacity mo. Ano yung ibig sabihin nito? Ano yung mga ari-arian mo? O ano yung meron ng pera? O pangluto-luto? No? Meron kang dapat mga kalan. Ano meron sa'yo? Baka may bakanting roti dyan. Alamin mo yun. O di ba? Sa ibang mga, kasi mga professionals lang, binibigyan ng magandang pangalan. Pero sa totoo lang, dapat din yung negosyo, meron kang magandang cellphone na yun. Sa totoo, pwede mo ipahiram, re-rentahan. Di ba, no? O, sa iba kasi, ginagawa ng business, may pangalan lang, pero gano'n ang ginagawa talaga nila. Kumikita sila ron. Di ba? Meron kang equipment, mga tools yung asawa mo, o meron kayong lagay, martilyo, barena. Kaysa inihiram lang ng hiram yan, maglagay ka, magpaskil ka ng for rent. O, para magbabayad sila. Kasi negosyo pala lahat ngayon, totoo yun. Sa ibang kumpanya, gano'n ang ginagawa talaga. Magagalit yung kapitbahay mo sa iyo ngayon. Hindi ka nagpapahiram ng libre. Kasi pasensya na. Sabi mo kasi ito, inutang ko lang dito, niload ko ito para magkaroon ako ng gamit na ganito. Tulungan niyo akong magbayad. Maganda yung dahilan mo rin. Nakukuha. Kasi nung araw, magagalit talaga kayo sa akin. Pero nung araw, nakabutan ko yun eh. Pagka yung kapitbahay namin, nawala kami ng ilaw, inaayos, chinecheck yung fuse. Diba? Kasi pumutok. Dahil dati yung mga box natin, diba? Pumutok yung fuse. On-off, kapalitan ng fuse. Nung ngayon, mga circuit breaker eh. Yung kapitbahay namin, pag nag-ayos niya yun, naririnig ko, magkano bang bibigay sa'yo? Sasabihin nung nag-ayos, hindi ba ito naman? Wala na, para yun lang. Nakukuha niya. Pero, ito na, sabi na nito. Pero, pang soft drinks na lang. Hindi na, sabi ko, sige, salamat, tanggapin ko na ito. Totoo, di ba? Ngayon, wala nang ganon. Natutunan na lahat ng mga tao. Sa totoo lang, magkano bayaran? Ibibiro na lang kita, sabi ng kapitbahay mo. Nakukuha niya sinasabi ko. Liba na lang, talagang kung paano i-handle yung relationship. At nakuha
kukuha ng libre. Kaya nga kung minsan, nagluluwag tayo, pero yung anak natin, di ba? Bukas, ang plato, 10 piso, may presyo na, di ba? Walis ng bahay, 5 piso. O, di ba? Eh, para saan pa naging anak nyo, di mautusan. Eh, pero natututo ng negosyo. Ako nga, yung anak ko lang, sabi ko, na, bibigyan kita ng 500 pesos, basahin mo tong libro na to. Gano'n lang. Gusto siya magbasa eh. Ilang gagawin? Sa totoo lang, makakaisang page na. Hindi mo babasahin. Pero dahil sa anak ko, sige naman. Kaya natututo ng lahat ng mga tao sa ibang bansa sa Amerika. Totoo yun. Kaya natututo sila ng do-it-yourself. May sarili na silang mga gamit. Kasi magpatrabaho ka lang konti, may bayad na. Alamin mo ang skill mo, alamin mo ang kapasidad mo. Next, alamin mo na, magmasid-masid ka na, kung mag-negosyo ka, sino kaya yung pwede mong bentahan? Sino kaya yung pwedeng bumili sa'yo? Kaya tinuturo rin namin sa vision pag-negosyo na dapat meron kang database ng customers. May listahan ka ng posible mong bentahan. Sa networking, tinuturo yan. Yung friends, relatives, diba? Affiliates, neighbors, tsaka shota. France, ang tawag doon. Yan sa Sir JLG yun eh, France. Kasi nilista mo yun. Sino pupuntahan mo ngayon? Eh, sa pagtitinda nyo, merienda, sino ngayon? Ano nakaraan, bumili ito kahapon, baka ngayon dito bibili. Alam mo, may 50 kataong bibili ngayon. No? Posible, 100 kasi hindi mga naglalakad. Nakukuha niya, ang tawag ng market, hindi pwedeng magnegosyo. Nakaisip ka lang ng isang produkto o servisyo. Ang sarap, ang ganda. Akala mo na, yayaman ka na. Hindi. Problema mo pa rin kung kanino mo ibebenta, paano mo ibebenta ito. Nakukuha, meron masarap na produkto mo, o post sa Facebook. Walang bumibili. Bakit? Mga friends niya sa Facebook, nandun sa Laguna, sa Cavite. Paano bibili yun? Diba? Kaya maganda yung sa kapitbahay namin, talino yung mga kapitbahay mo, magaling eh. Nagawa sila ng GC dun sa kapitbahay namin. May GC kayo sa kapitbahay mo. Lumabas kasi ako ng 5:30 ng umaga. Maya-maya lang, wala na akong Yun. Hindi okay yun. Pero kasi yung kapitbahay namin, meron silang GC. Gumawa ng GC. At isa rin, nagtitinda. Bukas magluluto ko ng dinakdakan, magluluto ko ng laing. Sino sa inyo o-order? Galing eh. Alam na kung ilan yung lulutuin niya. Nakukuha. Yung nanay ng kaibigan namin, kung galing din. Nag-negosyo ka, walang puhunan eh. Paano siya nagpapuhunan? Nagpa-pre-order muna siya. Sabi niya, magtatayo ako ng karinderya. Mag-order na kayo sa akin ngayon. Actually, magbayad kayo sa akin ng 500 pesos ngayon. Sa isang linggo, araw-araw, yung kakain kayo sa akin, meron kang free extra rice. Basta, prepaid. Pwede, minsan kung nag-prepaid sa kanya, may 5,000 pesos siya. Hindi mo siya malulugi yun, bigay niya ng extra rice yung mga yun eh. Kung mag-extra rice pa yun. Di ba, nakukuha ninyo? Nagkapuhunan dahil yun, talino lang eh. No? Ayos? Ano pa? Yung operations, pag magtitinda ka na, alam mo na sino bebentahan mo. Dapat alam mo kung paano ka magbabantay, paano iikot, paano bibili, paano ka maghahanda ng paninda mo, saan ka mamimili, sino magluluto. Dapat iniisip mo rin yun. No? Kaya mo bang gawin? No? Kasi i-manage yun. Ano na, uulit-ulitin mo, araw-araw ito eh. Iisip ka ng 5 o'clock ng umaga, tutulog ka ng alas 12, araw-araw yun, kaya mo ba yun? Ibig sabihin, ma-manage mo yung sarili mo, marami kang i-adjust. Yung pakikipag-kaibigan mo, pakikitungo mo, marami kang babaguhin sa sarili mo eh. Dahil mahihayin ka, nag-negosyo ka, hindi ka pwedeng mahihayin. Yung mahihayin ko minsan, acting-acting na lang sa'yo yun. Di ba kasi kung minsan yung mga ahente, minsan kailangan, nananakot sila, bumili ka nito, bibili ka. Bumili ka nito, lahat, gagawin mo. Tapos minsan, kasi nahiya ako, pero ba, gusto kong bilhin to. Acting na lang yun. Nakukuha niya yung sinasabi ko, ang ahente, lahat yan. Lahat ng style ng pakikipag-usap, alam nila yan. Dapat matuto kayo nun. Meron yung, kunyari, parang walang pakialam sa'yo, pero dinidisplay
ganun. Tapos sa mamaya, nag-intriga ka na. Nakuha nyo? Matuto kayong mag-manage ng oras, kakayanan ninyo, yung operations. Naintindihan? Alam nyo, vision pag negosyo ito. Plus, lahat ng mga kakayanan nyo din dito, talagang na-apply nyo yung personal, maski nga sa pagmamanage nyo sa anak ninyo eh. Yan, tinuturo ka. Yung anak ninyo, pamangkin ninyo, paano nyo tinuruan kumain ng gulay? Di ba may mga gano'n, hirap eh. Minsan, sige na kumain ka na, sige, hindi ka maglalaro. Kaya pwede negative. O pag kumain ka na, bibigyan ka ng chocolate. Positive, very reward. No? Pero mabubugan na, kumain ka na ng gulay. Pero hindi na pagsinan. Marketing kasi yun eh. Ikaw na, sa negosyo ang tawag doon, marketing. Kung paano mo i-communicate, i-promote, kung paano mo i-convince yung tao, at ano yung, sino ba yung market yung nangangailangan. Diba? Pag dito kumain ito, sige, magkakasakit ka. O pag kumain ka dito, kikilis mo ka mo. Sige, sa tama-tama, pero ito, kaya na tayo ng gulay. Pero yung mukha mo, ha? Ganyan pa rin. Hindi totoo. Naintindihan ha? Ano pa? Dapat magsimula na kayong mangarap. Your vision, your plan. Mag-isip na. Ayos ba? Okay ha? Bakit hangat ang pagyaman? Kasi siyempre, kaayusan. Yung seguridad sa iyo, pagkain mo, diba, no? Yung kalusugan mo, at siyempre, yung kahalagahan mo. Maramdaman talaga ng tao, ay, yan si Kumare, totoo yan, mabait yan. Ay, nagmamahal yan, ay, matulungin yan. Kasi pangangailangan ng tao yun eh. Yung maramdaman mong kailangan ka ng ibang tao. Tama, no? Nakuha niyo? Hindi parang hindi ka existing, parang multo ka lang sa bahay ninyo. Hindi ganun. At least may tinatanong-tanong ka na, Nay, ano bang gagawin ko? Nag-i-exist ka, mahalaga ka. Kaya dapat ayusin mo talaga. Ano pa? Kaganapan sa spiritual, damdamin, at syempre yung pagkakontento mo. Mas lalo mo mararamdaman na ganap. Kaya ganapin ang pagyaman. Ganapin sa eleksyon. Benji, ganapin. Daglan. Ang kanya, no? Anong dapat gawin? Mangarap. Tanggapin mo anong meron ngayon. Tapos, harapin mo. At kumbaga, sarado. Hindi na sarado. Kaya natin gawin yan. Yung ibang tao na nagawa nila. Mag-umpisa. Mag-aral ka na. Ito, tapos makisama ka, makipagkilala, makipagkaibigan. At syempre, kapit lang, tuloy lang mo ang laban. Di ba ang kwento ni Henry C? Di ba, no? Yung may-ari ng SM. Ang daming SM, no? Halos isang taan na yan. Mga malls. Nagsimula naman siya, nag-shoeshine lang siya. Nililinis ng sapatos. Kumita konti, bumili siya ng isang pares ng sapatos. May bibili nito. May bumili. Hanggang sa yung kinita niya yun, hindi siya nag-Jollibee. Tinabi niya yung kinita niya para maging 2 pares ng sapatos ang bebenta niya. Hanggang sa nagkaroon siya ng gano'n, tabi-tabi na dahil sa kanya yung Mercury. Pinaalis siya doon. Pinukwento eh. Kaya walang Mercury sa SM. Kaya sabi ni Henry C, magkakaroon din ako ng lugar sa kung pwede kong ipenta yung sapatos ko, shoe mart. Kaya nabuo yung SM kaya po, yung Carrieto. Yun ang unang SM eh. So paano siya nag-umpisa? Isang pares ng sapatos. Kailangan ko kaya ang kagad siya, hindi. Tapos nakita ng bangko yung pagkatsaga niya kung paano siya magtinda. Pwede pinahutan na siya hanggang sa ng SM. Ang mga kabisyo, eto, ibang lecture na ito kung tutusin, pero tinutulong ko dyan, yung mapa talaga sa pagyaman. Ang liit, di ba? Nababasa nyo? Kopyahin na. Ito yung mapa. Pag nagawa nyo, mayaman na kayo. Hindi nyo mabasa, sorry na lang. Hindi, ang ibig sabihin niya, umpisa niyan, ito, nilakihan ko lang, ha? Dapat ito, mag-aral ka talaga. Practicein mo yung inaaral mo. Tapos,
nakakahanap buhay ka, kumikita ka ng konti, tapos tumutulong ka rin ng konti sa iba, kasi nalalaman mo ganun yung konsepto ng negosyo eh. Nagtatanim ka sa negosyo, kumikita. Yung pagtulong sa kapwa, ganun din yun eh. Kasi dapat magkaroon ka ng mga karelasyon eh, ng kaibigan. Tapos, naghahanap buhay ka na, kumikita ka pa, hanggang sa unti-unti, meron ka ng maliit na negosyo tatayo. Tapos, meron ka ng tinatawag ng mga passive income, yung mga investments. Pagkatapos niya, yung kumikita ka na, yung negosyo mo kumikita rin, naku, magre-retire ka na sa trabaho or magre-resign ka kasi tututo ka na, full-time ka na sa negosyo mo. At yung negosyo mo, magbubunga ka ng mga panibagong negosyo. Ganun ang negosyante kasi naiintindihan yung dynamics, yung proseso ng pag-negosyo. Once na maintindihan mo yan, later on, magbubunga ng mga negosyo. Kaya sa negosyante, ang dami niya iba't ibang klaseng negosyo. Na kumikita siya rito, kikita rin siya rito, kikita siya rito. Anong mangyayari sa kanya? Ako, nakaupo na lang siya. Kasi yung kita niya, kumikita na ulit para sa kanya. Yun ang pagyaman. Nakuha? Kung nagtayo ko ng karinderya dito, alam ko na, ito pala, naging asensado ako sa karinderya nito. Hindi gagawin mo lang, magtatayo mo rin sa kabilang barangay, paano yan? Doble na. Tapos tatayo ko naman sa isang barangay, ano na ginagawa talaga? Doon kaya yaman. Nakukuha? Pagka may nagtatrabaho na para sa iyo, kumikita ka. Yung kita mo, nagtatrabaho rin para sa iyo, yung kita mo, kumikita ka, yayaman ka. Naintindihan? Ayos ba? O, yan tayo magtatapos. Yan na yun. O, announcements. No? Puntahan na ninyo yung page natin, FB, Facebook page na Bishop Pag-Negosyo. Mag-follow kayo ron kasi nandun yung mga announcements natin. Ano pa? Manood kayo ng usapang usapang ko? Pwede naman manood din nila. Pero meron tayong YouTube channel. No? Anong YouTube channel natin? Usapang Negosyo with Doc Benji. Doc Benji. Mag-subscribe kayo ron. Ang daming videos doon, mga 70 videos na nandoon. Ang pagiging scandal ko, nandoon na rin. Ihuli nyo lang panoorin yung scandal ko, yung mga pag-negosyo mo na panoorin ninyo. Huwag mo lang manood ng fake drama, ha? Nagsasubscribe na nanonood doon, ha? Tapos, meron pa tayong vision pag-inilay ng FB page kasi meron tayong devotion na tungkol sa Bible plus business. Okay, ha? Usapang negosyo with Doc Benji. Nakasulat. Item FB page, vision pag-negosyo. Yan yung itsura. Yan, mag-follow kayo yan, ha? Tapos, item mga donors. Ito naman, yung vision pag-nilay. Yan, yung mga videos din tayo. Hindi mo maganda nag-aaral, nagbabasa ng Bible, tapos, ano ba na, parang na-apply ito sa pag-negosyo? Ako ba? Ano pa? Ito yung vision pag-nilay. Kasi kung minsan, nagbibigay-bigay kami ng mga raffle, pa-premium sa mga videos. Kaya dapat panoorin ninyo yan, ha? Kung ito naman yung YouTube channel natin, Usapang Negosyo with Doc Benji. D-O-K, ha? Doc Benji. Ako ganda. Pagka napanood niya, maganda. Sa iba't ibang lugar yan, kaya maganda rin panoorin, no? Nakakapasyal tayo sa iba't ibang lugar. Abangan ninyo, marami pang videos na lalabas. 70 na yan, yung mga 20 pa, yung mga isang daan na videos yun. Kasi ang future ng vision pag-negosyo, kukwenta ko na sa inyo, gusto ko magiging internet-based na tayo lahat. Ganda lahat ng pag-aaral, nandun na. Ganda yun, nagawin natin. Okay? Ayos? Yung mga kabisyo. Interesado ba kayo sumali o hindi? Okay lang ba? Gusto nyo ba? Ha? Ayos na tayo. Nagsisisi ba kayong pumunta kayo sa Lux Lounge?
sayang naman yung dress mo. Okay na tayo. Again, sa FB Live, no? Ako, batiin na natin yung mga nandito. Sige, Jeremy, nasan yung mic mo? May mga nanonood pa. Ay, si Debbie Encinares. Ayun po tayo para magsumba sa treasure. JBJ. Hello Eugene. po, ako po yung Vice President ng Commission, Jeremy Manrises. Homemaker din po ako. Same po nung ating secretary na si Angel. So, before naman din po ako sumali ng Vision Pag-Negosyo. Nasa po ba talaga? Yan po, nag-relate ka rin po ako. So, yun po, basta po yung puhunan talaga, wag nyo po gamitin personal. Kahit yung pagkain, example, 5,000. Kung basta nandun pa rin yung 5,000, maaari po din talaga gastos. Parang meron pa rin po yung paniwala. Ayun po, kasi enjoy nyo lang po, masaya po, nakaka-bless nyo naman. Maging meron po kayo ng vision pag negosyo, promise. Ngayon parang po, di ba, na-experience yun din sa mga susunod pa po. Ayun po, thank you po. Maraming salamat. Ang Vice President, kita niyo na. Okay, sige. I-end na natin yung ating session. Congratulations, welcome sa Vision Pag-Negosyo. Doon sa na-late, panoorin mo sa FB Live, ha? Okay, sige. Tayo na lahat. May gusto kayo sabihin? May tanong kayo. Ang lectures natin, Monday. This coming Monday, mag-lecture tayo. Negosyo at di usyoso. Tapos susunod na Monday, makabenta. Tapos, October, 14, 21. Yung October 28, wala muna. November 4 na ulit. Tapos 7, November 11, tsaka 18. Yung October 28, wala kasi nasa biyahe. Okay? So, every Monday. 8 o'clock ng gabi para nakapanood na kayo ng balita. Pero yung ulang araw, huwag nyo nang panoorin. Monday yan natin, ha? Started this coming Monday, meron na tayo. Okay? Sige, hindi natin namin dating President na mag-closing prayer. Si Marlene Cortez. Magandang umaga po sa lahat. At higit sa lahat, Doc, ma-share ko lang. Hindi lang yung pagtuturo ni Doc ng about business, paano nyo ito pamahalaan o kundi pati yung self-confidence nyo dito, mahasa. Mabubus. Sabi nga ni Jeremy. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord Jesus, we praise and thank you, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa ligtas na pagbabiyahe namin. Salamat po sa biyaya, provision, and protection. Salamat din po sa first F2F na batch 13, Panginoon, ng Vision Pag-Negosyo. Pagpalain mo nga po ang bawat isa na maging pagpapala rin po sa kanilang pamilya, kaibigan, at sa komunidad. Salamat din po kay Ma'am Elvira sa pagpapaulak po ng kanyang Lux Lounge na business dito sa Ayala. Patuloy niyo pong bigyan ng maraming customer o client si Ma'am. Gayun din po yung mga paintings ni Doc Bench na nandito po sa naka-display po dito sa kanyang shop ay magkaroon po ng maraming sponsor o maraming pa pong pumili, Panginoon, ng kanyang mga arts, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Doc Bench na patuloy na nagiging pagpapala at inspirasyon sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.